Nung pandemic talaga nun, nag-intensify po yung rabbit industry since limited yung supply ng karne sa merkado kaya tumataas yung presyo niya. The Philippine government is promoting rabbit meat as an alternative meat source. So itong study po namin, no, inaral namin dito kung papaano nagbabago no, yung kalidad or safety ng karne ng rabbit meat specifically kapag naka-imbak ito at ambient or room temperature. So, minimik namin dito yung storage practices na meron po yung palengke natin na yung mga wet markets no para malaman gaano katagal pwedeng i-stay doon at ambient condition yung rabbit meat na magiging safe pa din siya for human consumption. Ang nagiging challenge din namin kung bakit hindi siya ma-commercialize pa ay yung mindset po no ng ating mga consumers na yun nga hindi pa po sila masyadong open nga regarding dun sa pagkain ng rabbit meat. Ang cute din kasi ng ng mga rabbit eh. Yun nga po kaya hindi daw nila makain eh. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Our guest is a faculty member of the Food Technology Department at Bulacan Agricultural State College and heads the Intellectual Property Unit of the IP and Technology Business Management Office. She finished her bachelor's degree in food technology in 2017 and earned her master's in food science from UP Los Baños in 2023.
In 2024, she ranked top 3 in the Food Technology Licensure Examination. And she is also a licensed professional teacher, a registered chemical technician, and the associate editor of the Southeast Asian Journal of Agriculture and Allied Sciences, the official research journal of Bulacan Agricultural State College. So without further ado, let's all welcome Miss Mariel Vergara. Hello po, good evening. And welcome po ma'am sa podcast. And ayun, bago pala tayo magsimula sa mga nakikinig, nanonood, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. So ayun, actually yung topic natin ngayon, very interesting to, no? Kasi sigurado ako, karamihan sa atin hindi pa nakakatikim ng ganitong klaseng karne. Kasama na ako doon. So pag-uusapan natin ay yung tamang storage ng karne ng rabbit. At ang study na ito ni Ma'am Mariel ay na-publish sa The Philippine Agricultural Scientist. And actually, hindi rin ito yung first time pala na pagkain yung naging topic natin dito sa podcast. So for anyone interested, paki-check na lang yung episode 30. Yung pinag-usapan namin doon ay AI and food safety. So ang isa sa mga naging guest namin doon ay si Sir Dominic Panaligan. And fun fact, siya yung unang top-notcher ng Food Technology Licensure Exam noong 2023. So, ayun, baka kilala ni Ma'am, nagnanod siya. Ayun, so naging guest namin siya, episode 30. So, check yun na lang. At yung isa pa ay episode 20. So, effect ng gamma-aminobutyric acid sa brain function. So, sorry, medyo technical siya pakinggan. But essentially, yung pinag-usapan namin doon ay yung epekto ng probiotics sa brain function. At ang guest natin doon ay si Dr. Jason Braga. So, ayun. For anyone interested, please check nyo na lang yan. Ngayon, balik naman tayo dito sa main focus natin na yung study ni Ma'am Mariel. And of course, bago natin yun pag-usapan, yung naging study niya, alamin muna natin ang naging journey niya as a scientist. So ma'am, first question po namin dito palagi, kailan niyo po na-realize na gusto niyo maging isang scientist? So, ayun po, no, yung interest ko po sa science talaga ay nag-intensify nung ako ay nagko-conduct ng aking undergraduate thesis. So, that's 2016. So, I was doing my undergraduate thesis about the antimicrobial properties ng ampalaya fruit, leaves and seed extract against several microorganisms that are commonly implicated sa meat. So, naging challenging yung study na yon kasi since our school ay located sa province, so limited yung resources namin. So, I have to fund my own research. So, bumili ng mga cultures ng mikrobyo sa University of Santo Tomas, even yung mga culture media, binili out of my own pocket. And then, every weekend, kinakailangan mag-travel para bumili ng mga kulang pa na glasswares o kaya naman ay kulang na reagent. So, in short, naging challenging, no, yung pagre-research ko na yon. So, dun nag-start talaga yung interest ko sa science na after kong matapos yung study, ay sobrang fulfilling nung pakiramdam, no? Kasi sobrang hirap, sobrang technical, pero nagawa, natapos ng maayos. So dahil po doon, naging mas appreciative ako sa science at kung paano siya nag-work. So simula po noon, ini-aim ko talaga na after ako makagraduate ay mag-work ako sa mga research agencies like Department of Agriculture, DOST, or kaya naman po sa academe since yung mga faculty naman po talaga ay nagko-conduct din ng mga researches. Ang galing din ng mga ganong experiences kasi parang pag ikaw, student ka pa lang, yung inaaral mo sa science, yung mga textbooks, mga textbook definition, yung mga nangyayari pag ganito, ganyan. Pero iba talaga yung, pakiramdam pag ginawa mo na siya on your own. Pag in-apply kapag ikaw na. na nag-experiment.
And I guess I think marami tayo na ganyan na mas lalo nating na-appreciate yung science kapag ginagawa na Ina-apply natin na siya. siya. Oo. Pero kayo po, bakit food technology yung kinuha nyo na kurso nung college kayo? So, ayun po. Actually, nung high school, gusto ko po talagang maging engineer. So, yun talaga yung first love na kurso ko. I even enrolled nga po no, sa engineering program for 2 years. Tapos, due to financial constraints, so I have to switch school. So, kailangan mag-transfer. Tapos, dun sa school na pinag-transferan ko, ay wala naman nung existing engineering program na pinorso ko. So, na-notice ko din na uh, during my stay no sa engineering program, nag-excel ako at nagugustuhan ko no yung mga chemistry subjects than the physics. Kasi 'di ba yung engineering ay Ito, physics chemical engineering ba hindi to? po Hindi. electronics and communications engineering. So that time mas nag-excel ako sa chemistry. So ngayon dun sa bagong school, humanap ako ng program na kung saan medyo madami na chemistry or interesting subject. So dun ko natagpuan si food technology. So yun talaga yung first time ko na marinig yung food technology na meron palang ganong kurso. Tapos nakita ko yung mga subjects, chemistry heavy subject siya. So may quantichem, may qualichem, may food chem, may biochem. Okay, so tapos meron pang ibang mga subjects like food micro, gen micro, food analysis. So, tas meron pang nutrition. So, interesting siya, no? Sobrang science-based nung program na yon. Tapos nagpo-focus siya sa food na lahat naman ay yun, kinokonsume ng tao. So, yun. Kaya food tech yung naging choice ko. Grabe, ang laki naman ng jump niyo from from electronics. Engineering. Basta po doon sa pagkain. Ayun. Pwede pong matanong, ano pong previous university and then yung pinuntahan niyo for the food technology? So, yung unang university po ay Bulacan State University. So, it's located in Malolos, Bulacan. Tapos, ako po talaga ay taga San Ildefonso, Bulacan. At dito located naman yung Bulacan Agricultural State College. So, ito din yung school kung saan po ako currently affiliated. Okay. Tapos, yung from food technology na bachelor's, nag-food science kayo na master's. Ano Yes pong po. may pinagkaiba ba yun? Food technology and food science? So, food technology po kasi is more on the, parang application na siya talaga ng mga theoretical principles like what techniques, what processing methods should we apply to extend the shelf life of the food, something like that. Pero pag sa food science po talaga, kumbaga yun yung mas nagdideepen ng background no dun sa pagkain like the chemical structure. So bakit kaya nag-extend yung shelf life niya? So ano yung component na meron doon sa pagkain? So yun po. Ay, speaking of yung shelf life ng pagkain, pwede niyo po ba kami ma-enlighten ma'am sa ano yung pinagkaiba ng best before, yung expiration, yung mga ganong terminologies sa pagkain? So ayun po Actually, yung accepted po sa batas talaga natin ay yung expiration date. So, however, yun nga po, meron tayong mga ginagamit na mga terminologies like best before. So, ito usually ginagamit to sa mga medyo short shelf life, yung mga pagkain na merong shorter shelf life. No? So, ang pinagkaiba lang po niya, no? So, yung best before, so ibig sabihin lang niya is kapag yung product ay kinonsume mo beyond that date na nakalagay, so it may be, pwede pa nating masabi na safe siya, no? Pero hindi na siya best quality. No, kasi yun nga no, yung term best before. Best before. Oh, yun. While yung expiration date naman po, no, you cannot consume the product beyond the expiration date, no, kasi based sa
analysis nila. So, the food will be unsafe for human consumption after the expiration date. Pero yung mga ganun, may formula talaga yan para makalculate like kailan siya mag-expire, kailan siya best before? So actually po, previously, traditional methods po yung ginagamit natin na kung saan, talaga, ina-actual po talaga natin na gumagawa tayo ng produkto, tapos ini-store natin siya for several months, and then meron tayong sampling schedule na ginagawa to determine yung how long tatagal yung pagkain at kailan siya masisira. Pero yun nga po, dahil nga continuous development tayo or through research din. So yung mga nauuso na po ngayon ay yung tinatawag natin na accelerated shelf life testing, na kung saan gumagamit na po ito ng mga mathematical models. Okay? So yung product, ini-store siya sa mas mataas na temperatura than the normal, to speed up yung kanyang mga biochemical reactions. So, ni-speed up nyo din ngayon yung pagkasira ng pagkain. So, from there, yun ngayon yung magiging basihan to calculate yung shelf life ng product. So, curious po ako dun sa sinabi nyo na traditional. So, paano po yun? May tao talaga na taga-tikim kung, Opo, kung pangit meron po pang lasa? talaga. So, tatlong test po yung ginagawa sa traditional shelf life. So, microbial analysis. So, titingnan po yung level ng mikrobyo na meron doon sa pagkain. So, usually po, pag pumasa doon, tsaka pa lang pwedeng ipatikim. Doon sa. Okay. So, ganun po yung traditional. Tapos, other chemical test pa po, like halimbawa, pH or yung sweetness, na chemical testing naman po yung ginagawa. Depende po kung ano yung critical factor or parameter doon po sa mismong product. Nagtaka ako kanina kasi paano kung magkasakit yung Malas. Okay, at least Ayan, malinaw na opo. may So, microbial kailangan test pa pala. safe muna siya bago siya ipatikim po. Kanina po, 'di ba aside sa food technology na license nyo, may ibang license pa kayong chemical technician, tapos licensed professional teacher. Curious po ako dun sa chemical technician. Anong ibig sabihin ng chemical technician? Ano yung pinagkaiba niya sa chemistry? Kasi ba yung chemistry may board exam din siya, 'di ba? Or Opo. wala? Actually po, kasama po siya doon sa sa chemistry law. So, 'di ba meron po tayong chemist. Tapos ngayon, meron silang isa pang license. 'Yun nga po yung chemical technician. Pero dito sa chemical technician, hindi niya lang nililimit yung mga examinees sa mga BS Chem graduates. So, ina-allow niya din yung other programs or bachelor's degree provided na mamimit niya yung required number of chem units. Ayan. Okay. So, yung food tech kasi po, dahil nga madami po siyang chem subject, so na-meet yung curriculum namin na-meet yung number of required na chem units for me to take the exam. Ang galing pala kasi pag nag-food tech ka, pwede ka makakuha ng at least dalawang Dalawang license. So, food opo. technology at chemistry. Pero yung chemistry lang siya. Hindi siya Opo, pwedeng yung kumuha ng food chemist, technology. opo. Pag chemist, Interesting. registered chemist, BS Chem lang po talaga ang eligible to take the exam. Interesting. So, nag-top din po kayo doon. Hindi po. Yung pag-person nyo po nung I mean, speaking of yung top notcher, ayun, nabanggit ko nga kanina yung first na top notcher, yung 2023, si Sir Dominic. Sir Dominic. Magkakilala din po kayo niya, Sir Dominic, or Kilala by name lang ko po si Sir Dominic kasi nung nagre-review po ako ng for the licensure exam. So, he is one of our lecturer. So, nice. ang kanyang subject na tinuro po sa amin is microbiology. Yeah.
Nice. Small world. Ah, Ayun. So for anyone interested, check nyo rin yung mga previous episodes namin about food. Interesting din siya, AI and food safety. And then, yung pag-pursue nyo po nung grad school, bakit nyo naman po naisipan na mag-grad school pa? Kasi may 3 na kayo na license. Tapos, dagdag pa yung grad school. So, ayun po kasi nung after po kasi akong gumraduate, hindi po ako agad nakapasok sa mga research agencies like DA and DOST. Tapos wala din pong open na position sa academe na malapit sa namin, sa location po namin. So that time nagpunta ako sa food industry. Tapos after 1 year of staying there, biglang nag-open itong si Bulacan Agricultural State College ng faculty, no, hiring na sila ng faculty under food technology program. So nag-apply po ako doon. For 1 year ako nagstay doon. Tapos ngayon, na-realize ko na mas marami pa akong matuturo at ma-share sa mga students ko kung mas i-expose ko pa yung sarili ko sa broader field. So that's when I decided po to pursue master's degree in food science. Curious din po pala ako dyan kasi bakit kayo na ging interested sa science ng food, hindi yung more on culinary na maging chef? Hindi nyo naisipan maging chef? Hindi po. Bali, ayoko nga pong magluto. Pero yun nga, ang misconception nga din po sa food technology ay para siyang chef. So marami pa ring hindi aware kung ano po talaga yung ginagawa ng isang food technologist. So ako po kasi before nung ako estudyante, health conscious. So health conscious ako. So more on naman parang tinitingnan ko yung nutrient content nung mga kinakain ko. So ayun, dahil wala namang pong BS Nutrition dito sa San Ildefonso. So iyon, kumbaga parang iyon na yung next na pinakamalapit sa nutrition na mag-e-enjoy din ako kasi puro science nga po siya. Ayun po. So, nabanggit nyo po na may misconception sa ginagawa ng food technologist. So, can you share din po muna? Ano ba yung ginagawa ng isang food technologist? Ayun. So, yung food technologist po, different siya sa mga chef. Kasi di ba po sa chef, it's more of an art. Okay? So, how to make the food more appealing so that the consumers will enjoy their product, while sa food tech naman po talaga ang inaaral namin is more on how to preserve the food. Okay? So ano po yung pamamaraan para mapatagal natin yung mga buhay nung ating mga raw materials so that maiwasan natin yung mga waste. Okay? Tapos, or yung mga post-harvest losses, or kaya naman, how do we convert raw material into something or into a food product that is nutritious, not only nutritious, not only palatable, pero safe, for human consumption. So, yung lagi ko nga pong binibigay na halimbawa sa mga estudyante ko. So, to differentiate yung mga chef or other related fields from food tech program. So halimbawa meron tayong itlog, okay? So sa mga chef or sa mga related fields like HM, So yung itlog, ang ginagawa ng mga chef doon is iisipin nila ano kayang okay na luto sa itlog. Okay? So pwedeng fried, pwedeng boiled, depende sa occasion. Okay? So depende din doon sa kanilang art. Okay? Whereas sa food tech, ang inaaral naman namin ay gaano kaya yung temperatura na kailangan para mag-solidify yung protina na meron doon sa itlog.
Okay, so gaano din ba yung temperatura na kailangan natin para lutuin yung itlog at masabi natin na ito ay safe at hindi magkukos ng sakit, no, doon sa mga taong magkukonsume nito. So how much protein kaya ang meron doon sa egg? Okay, so yung mga parang mga tanong na ganun. So yun yung pagkakaiba po nung food tech from other fields. Ayun. So since usapang food tech na tayo, I think discuss na natin yung paper ni Ma'am Mariel. So ang title nito ay Microbiological and Physicochemical Changes in Rabbit Meat During Ambient Storage. So ma'am, can you explain muna ano yung paper nyo in one sentence? So itong study po namin, no, inaral namin dito kung papaano nagbabago, no, yung kalidad or safety ng karne ng rabbit meat specifically kapag nakaimbak ito at ambient or room temperature. So minimik namin dito yung storage practices na meron po yung palengke natin, no, yung mga wet markets, no, para malaman how long or kung gaano katagal pwedeng i-stay doon at ambient condition yung rabbit meat na magiging safe pa din siya for human consumption. Yung pagkain po ba nung rabbit meat, like sikat ba siya na meat source sa Pilipinas or paano kayo napunta sa sa ganitong research area? So, actually po, nung pandemic talaga nun, kumbaga during that time din po kasi noon ako nagtitesis or nag-iisip ng research topic. So that time nag-intensify po yung rabbit industry since sobrang naapektuhan po tayo ng COVID-19. So limited yung supply ng karne sa merkado, no? Kaya tumataas yung presyo niya. Tapos, itong ating, the Philippine government is promoting rabbit meat as an alternative meat source, no? Kasi nga po mataas yung presyo ng mga karne natin, no? Such as yung pork and chicken. So, maraming research about rabbit meat abroad, pero wala pa dito sa Philippines. Yung characteristic po ng rabbit meat or kahit na anong karne ay nagbabago depending on several factors. So, unang-una na dyan, syempre, yung genetics. So, iba yung breed sa ibang bansa ng rabbit meat. Tapos, iba din dito sa Pilipinas. At pangalawa, yung environment, kung saan ni-raise yung animal, yung pagkain niya, yung feed formulation, yung paraan ng pagkatay sa kanya, yung slaughtering technique, and more. So, ayun, naisip ko po na even may study abroad, yes, that can serve as a basis. Pero iba pa din po kasi if we will conduct a study about rabbit meat here in the Philippine setting. Diyan sa Bulacan, parang ano ba siya? Sumisikat na siya na meat source or hindi pa? Actually po, iyon po, way back 2019 up to siguro let's say 2023, yung isang grupo po dito ang nagpasimula po talaga or nag-promote, no, ng rabbit industry in the Philippines. So, kung narinig po ng mga viewers natin yung Avens Farm, so yun, sila po yung may malaking contribution talaga about the rabbit industry here in the Philippines and its promotion. Pero as of now naman, parang medyo naglaylo yung rabbit industry here in Bulacan po kasi ang major factor po doon ay hindi pa masyadong open yung ating mga consumers about sa pagkain, no, ng karne ng rabbit. So mas preferred pa din nila yung mga conventional meat natin like pork and chicken and beef din. Ang cute din kasi ng ng mga rabbit eh. Yun nga po kaya hindi daw nila makain nakukutan sila. Pero masarap po yung lasa niya. Anong lasa nung karne ng rabbit at ano madalas yung luto sa sa karne niya?
Personally po sa akin, kalasa siya ng chicken, no? Pero yung iba naman po sinasabi ay kalasa siya sa pagitan ng pork and chicken. So, dun siya palaging nahalintulad. So, karaniwan naman pong luto or pagkain na ginagawa from rabbit meat is katulad ng mga ginagawa din sa chicken like caldereta, pastil. Ayan. So, dito sa sa school namin, we have several products din na na-develop. Merong mga longganisa, jerky, meatloaf. Ayan. So, yun po yung mga products na namin dito sa school. So binebenta yan ng university, yung ganong products? Iyon po yung yun yung aim, maibenta sa labas, no? Kasi, yun nga po, ang nagiging challenge din namin kung bakit hindi siya ma-commercialize pa ay yung mindset po no ng ating mga consumers na yun nga hindi pa po sila masyadong open nga regarding dun sa pagkain ng rabbit meat. Pero yun yung yun yung ini-aim ng school to commercialize the products po. Interesting. Tapos so dito po sa research nyo, ano yung naging methodology nyo para pag-aralan yung yung pag-change nung quality nung rabbit meat during ambient storage? So, sa study po na to, no, so meron tayong karne na in-store natin sa ambient condition or room temperature. So, yung purpose po nito talaga is to mimic yung setup sa wet market na naka-display lang po no yung mga karne natin doon no after sila is-slaughter. So, dito po sa study na to, in-store siya at ambient condition tapos in-evaluate siya kada oras. So, kada oras po, kinukuhanan ko siya ng sample, tapos tinetest siya sa mga, sa level ng mikrobyo na meron siya. Meron yung karne, okay? Tapos, yung iba pa pong meat quality indicator, such as yung kulay niya, yung pagkaanta, tsaka po yung pH. Tas yun, kada oras kinukuhanan until such time na makita na kung kailan ba tumataas yung mikrobyo at kailan ba siya lumalagpas doon sa sinet lang na limit. No? Kasi po yung pinaka-critical dito is yung microbial load talaga, yung level ng microorganisms na present dun sa karne. Kasi meron po tayong guidelines from the Department of Agriculture na may sineset lang na limit ng mikrobyo sa karne. So, hindi naman po talaga, not necessarily zero talaga ang mikrobyo sa karne. Meron at meron po talaga, no? Kasi merong mga natural microorganisms na present sa karne natin. However, merong limit. Ngayon, pag lumagpas po sa limit na yon, so, sinasabi na hindi na safe i-consume or i-proseso yung karne na ito. Yung ganyang mga microbial limit, iba-iba ba siya per types ng karne? Like, halimbawa, iba ba pag manok, baka, baboy, or rabbit, or pare-pareho lang yung microbial limit ng mga yan? Actually, yun nga po din yung naging rationale ko behind yung study na to, no? Kasi yung existing guidelines natin from the Department of Agriculture, generalize niya no yung lahat ng types ng meat. So kumbaga wala siyang in-specify doon na ito ay para sa pork lang, ito ay para sa chicken lang, ito ay para sa beef lang. So kumbaga meat lang in general. However, yun nga po, we have to take into consideration na kahit may similarities yung mga karne natin, so meron pa rin silang variation, no? So difference in their composition. For instance, meron pong study din about pork. According dun sa study na yun, maaaring masira yung pork between 5 to 12 hours. Tapos yung chicken naman between 3 to 5 hours. Pero doon sa guidelines po kasi natin, 8 hours no, yung binigay na window period po na pwedeng i-stay
or i-store yung karne at ambient condition. So yung 8 hours po medyo questionable na po yun given the setup here in the Philippines or the environment here in the Philippines, lalo na po ngayon na tumataas yung temperature natin. So yung guidelines po na yun ay I think 2008 pa, no, yung 8 hours na window period. So, baka kailangan ng i-revisit yun given that yun nga po, nag-iba na din yung temperatura ng Pilipinas. No, mas mataas na yung temperature natin lalo na sa tanghali mga 11, at kapag tumataas yung temperature natin, syempre, mas nag-grow yung mga mikrobyo natin at mas mabilis ngayon nasisira yung mga karne. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, na from slaughtering tapos i-mimic niyo yung setup sa palengke. So yung pagkatay ng rabbit, kayo mismo yung gumagawa or binibili niyo na lang siya? So actually po, yun po din yung isa sa challenging dun sa study ko kasi humanap po talaga ako na farm na malapit. Kasi ako po, hindi ako strong na person. Okay. So humanap po talaga ako ng farm na malapit sa UPLB para makikita ko din kung paano siya i-slaughter. Tas once na slaughter siya, kukuhanin ko na siya. Tas ita-travel back ko siya pabalik ng laboratory namin. Tsaka ko siya i-analyze. So, yun. Paano po, baka masyadong gore to na detail. Hindi ko alam kung tawag nito, mapa-flag tayo ng YouTube or ano. Pero paano ba kinakatay yung rabbit? Kasi di ba pag manok, tatanggalan mo siya ng balahibo ba yung term? Yung feathers. Feathers dito sa leeg tapos hiwain mo. Pag baboy, parang ganun din pero more on dito. Yung sa rabbit, paano yung pagkatay sa kanya? Actually po, yung pagkatay na inabanggit nyo nga po, no, yung slaughtering technique na yan. So, sa mga commercial production natin, iyon, ginagawa po doon sa mga household, no, na pagparaan po ng slaughter. Halimbawa, yung naglilitsyon. Yan, usually ganun yung paraan po nila ng pag-slaughter. Pero kapag po sa mga slaughterhouses po talaga, ang tamang pamamaraan po ay stunning. Kumbaga parang sa pork po, no, meron pong electricity na ipapadaan po dito sa, nakalimutan ko yung part na to no, ng baboy. Tapos sa naman po, ganun din, electricity din po yung way sa chicken. Although maramihan po by batch yung sa chicken naman. Sa rabbit po, meron po tayong code of practice by Department of Agriculture din na established noong 2021 na nakasaad din po doon na ang accepted way of slaughtering rabbit meat ay stunning din. Okay, so may malaking epekto po kasi talaga yung paraan ng pag-slaughter natin dun sa kalidad ng karne natin. So pagka na-stress po kasi yung ating animal, no, before siya i-slaughter or even during slaughtering ay bumababa, no, yung kalidad po nung karne natin. So maaaring maka-apekto ito sa chemical composition niya. So sa water holding capacity, let's say water holding capacity. So it will also affect yung pagpoproseso ng karne. Or in worst case scenario, no, mas mabilis po siyang masisira. Ayun. Nag-a-apply din pala yung ganyan sa mga karne kasi dati may napanood ako somewhere na sa tuna naman na very strict daw yung mga Japanese pagdating sa paghuli ng tuna kasi nagbabago daw yung lasa. Depende kung paano namamatay. Same principle po doon. Interesting. Tapos, yung sa paggawa po pala ng study na to, kinailangan nyo pa po bang kumuha nung yung mga permits na yun, yung para dun sa pagkatay or yung mga guidelines or mga permits na kinailangan yung kunin para, ayun nga, kumatay nung animal for the study?
Hindi naman po kinailangan, 'no, kasi nga po, humanap po talaga ako ng rabbit farm. Okay. Tapos Yung opo, farm na oo, pala. yung Okay, farm na yung gets. mag-slaughter. Tas yung paraan nga din po nung pag-slaughter is okay naman. I mean, in accordance naman doon sa guidelines dahil, yung rabbit farm po na nakuha ko ay nag-train po talaga sila doon din sa Bureau of Animal Industry daw po before. Yun. So, recap ko lang po so far kung tama yung pagkaintindi ko. So, bale, from slaughtering the rabbit, dinala nyo siya sa lab para gawin yung experiment. Ayun nga, yung store nyo siya at ambient or room temperature, tapos every hour may kinukuha kayo na mga parameters dun sa karne. Yes. So, may specific part po ba nung rabbit na kinukunan nyo lang ng sample or kahit saang part lang siya? So dito po sa study, ang pinag-focusan po ay dalawang part, 'no. Kasi yung carcass po kasi ng rabbit meat ay mabuto siya sa bandang rib. So ang pinakamalamang part niya is yung sa may hind leg, yung sa hita. Tapos yung sa may bandang, sa may back po niya, dun sa loin part. So yun. So dahil iyon yung malamang part at kailangan ko ng meat sample. So yun po yung dalawang part, 'no, na kinuhanan natin ng mga sample. So actually, dito din sa study na 'to, dinetermine kung meron bang pinagkaiba yung rate ng pagkasira nung magkaibang portion na ito. Tapos may specific ano ba tawag doon? Breed or species or something? May specific breed po ba na ano? Ito lang yung kinakain or lahat ng klase ng rabbit pwede siyang Alam ko po ay may specific nga lang po na breed, 'no, na for meat production. So isa po diyan yung ginamit dito sa study na New Zealand White Rabbit meat. New Zealand White yung breed niya. Tapos meron pa pong iba, 'no. So I forgot to ano na lang po kung ano pa yung ibang breed. Pero ang purpose lang naman po kung bakit merong recommended na breed for meat consumption ay yun nga po, based kasi dun sa carcass niya. Itong mga breed na recommended ay ito yung mga malalaman. So yung iba po kasi ay maliliit. Okay, so mabubuto. Ayun. Ay, bago ko po pala tanongin yung results nyo, curious ako, anong nangyayari pagkatapos ng experiment? Kinakain nyo yung ano? Kinakain nyo yung pinag-experimentan yung rabbit? Hindi po. Hindi na, sir, kasi ano po yung experiment po ay nagtatagal ng 9 hours. So 9 hours ko siyang ini-store kasi nga po yung naging basehan ko doon is yung guidelines po sa DA na 8 hour, 'no, yung allowable na storage niya at ambient condition. So inextend ko ng 9 ng 9 na oras, 'no, to see if tatagal pa ba siya after 9 hours. Ayun. So ngayon po ma'am, can you walk us through din po dun sa results? If I remember correctly, yung sabi nyo, color, pH, yung microbial Opo. microbial content. So, ayun. Can you walk us through din po sa results niya? Okay. So, yun nga po, 'no, dahil in-store siya sa ambient condition tapos tinest siya kada oras, 'no, for these parameters. Based dun sa naging result ng study, yung microbial limit, 'no, ay lumalagpas na, 'no, yung limit ng rabbit meat during the 4th hour and the 6th hour, 'no, ng storage para dun sa dalawang test. So yung dalawang microbial test po kasi na ginawa namin ay total aerobic count and yung total coliform count. Ayun. So sa total coliform count, so nag-exceed na siya dun sa limit during the 4th hour, and then for the total aerobic plate count, nag-exceed na siya dun sa limit set by the DA during the 6th hour. Tapos, according sa results ng study, yung pagdami ng mikrobyo ay meron ding direct na effect doon sa iba pang meat
quality parameters, no, tulad nga po nung pH. So habang dumadami yung mikrobyo over time, so nagpo-produce po kasi ito ng mga byproducts. So like mga organic acids na nagdudulot, no, or nagreresulta sa pagbaba ng pH ng karne. Tapos domino effect siya eh. Pag bumaba yung pH ng karne, meron din itong direct effect din sa kulay ng karne. So yung kulay po na nagbibigay ng kulay dun sa karne is yung tinatawag natin na myoglobin, no? Yun yung pigment dun sa muscle ng karne. So initially, pag bagong katay po yung karne, purple, no, yung kulay niya. Tapos pagka na-expose siya sa air, so magbo-bloom siya, and then lalabas na yung bright red color na typically nakikita natin sa wet market. So ngayon, kada katagalan ng storage niya, so too much exposure sa air, and then at the same time, no, with the increased microbial growth, so yung kulay ng karne ay nagbabago din. So there is a tendency na maging brown siya over time. At yung pagiging brown na kulay ng karne natin, so isang indikasyon yon na hindi na fresh yung karne at hindi na ito kaaya-aya sa mga consumer natin. Tapos, yun po, pag dumami pa ng dumami yung mikrobyo, too much population na, so merong mga mikrobyo na kaya ding mag-produce ng green pigments. Tapos pagka madami na din silang products, yung mga waste ng mga mikrobyo natin, so typically ang ending, yung karne natin medyo slimy na. So yun yung endpoint po. So yun, although hindi na siya yung pagiging slimy nung is na-observe ko na lang dun sa study, no, during the latter part nung storage. So yun po. So basically yun yung highlights po nung results. So essentially dapat within 4 hours ilagay mo na siya agad sa freezer. Yes, opo. So dapat sana based dun nga sa result ng study, no? So dahil na-reach na yung limit sa 4th hour na storage at ambient condition, so dapat sana ay less than that pa nga ay mailagay na siya sa chiller o kaya naman sa freezer or kaya naman ay maproseso mo na siya or maluto mo na siya. Paano po pala yun? 'Di ba minsan sa market, yung sa wet market, yung ginagawa nila, parang may layer of ice muna tapos ipapatong nila yung karne doon. So pag ganun po ba mas tatagal 'yon or hindi? Ang alam ko pong nilalagyan lang ng ice yung isda. Pero kapag sa chicken po kasi at saka sa pork, hindi po siya ginagawang practice eh. So talagang naka-expose lang siya sa naka-display lang po talaga siya sa market. Pero if that's the case na lalagyan po ng ice, yes, pag po binaba yung temperature ng karne natin, so mas mapapatagal po natin yung buhay ng karne. Yung mape-prevent yung pagdami ng microorganism, no, dun sa karne na nagiging sanhi ng pagkasira. However, dahil nga exposed din siya, no, walang cover po no, yung mga karne na naka-display sa market. So unlike po sa supermarkets natin na meron talaga silang chiller na naka-cover, okay, tas bubuksan lang yon kapag may o-order na customer, tapos well-regulated po yung temperature. So, -1 to +1 ata yung temperature sa supermarket. So, mas matagal yung nagiging shelf life ng mga karne natin sa mga grocery stores, no, compared sa wet market. Ayun. So I guess madami na kami na-discuss ni Ma'am Mariel doon sa study niya. For anyone interested, check nyo na lang yung link sa sa description. Free access naman 'yon. So pwede nyong basahin for free. Ay, hindi ko po pala na di ko natanong kanina. Aside sa mas mura yung karne ng rabbit, may other benefits pa po ba siya? Like mas healthy ba siya kumpara sa
karne ng baboy, baka, manok, or same lang? Actually nga po, isa din pala, no, hindi ko pala nabanggit. So, isa din sa major challenge kung bakit nahihirapan i-push yung rabbit meat sa merkado is yung price niya. So, dahil nga po konti pa lang, relatively, yung nag-raise ng rabbit here sa area natin and even sa Philippines. So, medyo mataas yung per kilo niya. So, last time I checked parang 400 po per kilo. So, kakilo siya ng kapresyo siya ng, actually parang kapresyo na din pala siya ng pork at saka ng beef kasi around that range din po yung pork and beef. Pero yun nga po dahil dun sa carcass composition niya na medyo mabuto siya no compared sa pork, chicken tsaka sa beef. So, ayun, medyo mahal pa din in terms of the cost. But in terms of the nutritional composition, yun po actually no yung promoting aspect ng rabbit meat no kasi based sa research mas mataas yung kanyang protein content compared sa other types of meat. Tapos yung kanyang unsaturated fatty acids. So, mas mataas din. No? So, yun yung gusto natin na fatty acids, no? Yung mga unsaturated fatty acids. Tapos mababa din yung kanyang cholesterol content, uric acid, mababa din yung kanyang sodium. Okay, so kaya pinopromote talaga siya or pinoposition siya as a healthier type of meat, no, compared dun sa mga traditional types of meat. So yun yung nagiging promoting aspects niya. Ayun. So dito po sa study nyo, paano nyo po na-fund yung research na to? So ito pong study was partly funded through the thesis grant of DOST, Accelerated Science and Technology Human Resource Development Program. So I was one of these scholars po kasi ng DOST, AST, HRDP. So meron dong thesis grant. Okay, so partly yun po yung ginamit ko no to conduct the research. Magkano ngayon grant? 50,000 yun, di ba? Or Opo, 30,000? 50,000. So, hindi po enough yung 50,000. So, kaya kailangan, ayun, buti na lang during that time ay may work tayo. So, kahit papano po, ay nasustain naman yung fund dun sa project. Can you share din po ano yung cost breakdown? Well, hindi naman agad ka-detailed. Pero I mean like, yung mga estimated, estimate dun sa na karne, nagastos. dun sa testing. So, nung tinutuos ko po, parang umabot ako ng mga nag-range na 200 to 250,000 na gastos. Ayun. So yung remaining, 'di ba, 50,000 na grant from DOST, personal yung ano 'yun? Grabe naman yun. Kaya before mag-thesis dapat may ipon. So magastos po talaga mag-research eh. Grabe. Buti naman, I mean, pero na-refund nyo ba siya in your future or wala? Parang wala. Sige na. Okay na basta po natapos yung study. Makatapos lang. Kasi po meron naman pong dun sa may scholarship po, meron pang student research fund, pero yun po yung kailangan mong kumbaga magre-request ka pa, ipo-procure pa siya. So parang yung typical po sa government funding ng Pilipinas, no, may mga proseso. Kailangan mo mag-submit ng quotations, kailangan mong magpakita ng resibo. Ayan, medyo tedious po yung work na yon, kaya hindi ko na siya in-explore that time. Kasama na dun yung printing nung thesis mo. Kasi 'di ba ilang kopya ba yun? 5 or 6 pa yata yung nakopya, 'di ba? Opo, hindi pa po kasama doon. Hindi ko na sinama. Oh my God. Buti na lang may personal. May personal na pinagkukuhanan po ng fund.
Ayun, so aside dito nga sa financial aspect nung research, ano pa yung mga other challenges na na-encounter mo in doing this study? So, one major challenge po talaga na na-encounter ko during the conduct is yung handling ng meat. So, unang-una nga po yun, yung struggle, yung paghahanap ng rabbit farm na malapit. No? So, initially, ang lalayo ng mga nakikita ko na farm. So, kinakailangan ko pang talagang mag-search para dun sa malapit na farm para yung travel time ko ay maikli lang. So critical po kasi yung pagdala ng rabbit meat papunta doon sa lab kasi ayokong may substantial change no na mangyari doon sa karne dahil ang ine-examine nga po sa paper ay yung quality changes no na mangyayari. So critical 'yon. Tapos 'yon early morning, no, before 6, no, kailangan mo nang pumunta sa rabbit farm. May dala-dala akong ice box. Tapos, ipipick up yung rabbit meat. Tapos, dadalhin siya sa school. Wala naman akong personal car. So, kinakailangan sumakay ng jeep, sumakay ng tricycle. Tapos, may dala-dalang mabigat na ice box. Tapos, yung laman nun ay hindi lang naman isang rabbit lang, kundi kadalasan ay 4, 6. So, ang bigat. So yun po talaga isang major challenge dun sa study. Tapos mag-isa mo lang yun dinadala. Opo, mag-isa lang. Interesting. And then, dito sa study nyo, ano naman yung mako-consider mo na memorable na experience in doing this? So, yung pinaka-memorable po siguro yung pag-work sa laboratory beyond office hours. So, yung isang experiment po kasi nagra-run for 11 hours kasi 9 hours mo siya store. Syempre, may preparation ka pa. Tapos, after nung 9 hours, magliligpit ka pa. So, I have to be in the laboratory from 7 a.m. Tapos, kadalasan, umaabot pa ako ng 11 p.m. Tapos, kapag nagkaroon pa ng delay, minsan, ayun nga, umaabot na ng 12 a.m. Ayun, so pinaka-late ko na po atang uwi is naging, 12 a.m. So, yun. So, memorable po yun kasi may mga kasamahan din naman po ako na sumasabay sa akin na mag-research din. So, yun, nagkaroon ako ng friends because of that, no? Kasi sila yung kadamay ko na mag-OT. Tapos, meron ding mga times na even weekends, kailangan mong gumawa para wala kang kahati sa laboratory and even holidays. Kailangan mong i-take advantage yung availability ng laboratory. So, yun so far, yung pinaka-memorable sa akin na hindi ka umuwi. Lahat ng tao ay umuwi except you. Ikaw na lang tao dun sa sa buong building. Sa lab. Yung mga bata dyan na baka sabihin nyo, gino-glorify namin yung overworking nga. Ano lang naman to? Paminsan-minsan na mga minsan-minsan na mga experiments. Hindi naman siya everyday. Tama. Well, I mean, very typical naman siguro sa ating mga researchers na most of the time, more than 8 hours yung nagiging trabaho natin per day. Minsan nga nadadala pa sa bahay, lalo na pag may binabasa na paper or may sinusulat na paper. Tama. So dito po sa study nyo, at what point did you realize na sufficient na yung paper for publication? So I realized that my results were ready for publication when the data were consistent at merong trend na nakikita ako doon sa mga data ko that rabbit meat really regardless of the portion ay nagde-deteriorate at a predictable rate. So ang significant changes sa microbial growth and physicochemical properties along with their clear impact on food safety made me confident that the study was strong enough to be shared
with the academic community. So at that point, I felt that my study would contribute something new, no? Dahil about rabbit siya. So this is the first, actually, no, as far as I know, the first study to be published regarding the stability or the quality changes na nangyayari sa rabbit meat in the Philippine setting. So, ayun, with that, so, yeah. Ilang trials po yung ginawa nyo? Like, for example, itong unang batch ng 4, tapos parang ulit naman kayo ng ganong trial? Or may ganun po ba? Or isang Opo, batch lang siya na sa experimentation naman po, no, usually triplicates yung ginagawa natin, no. Pero yun nga, na-experience ko din na I have to repeat the entire experiment. So, more than 3 pa yung nagawa ko, no. Kasi nung una, may naging problem ako with the preparation ng sample. Since quality is critical talaga, so at starting point talaga is nagka-count na yung change doon sa meat quality. So I have to repeat the experiment so that makakuha tayo ng mas okay na results at mas valid na results. Kaya pala ang laki din nung inabono nyo sa Opo. Kasi Pero may kung- mga trials din. Oo. Pero kung isang trial lang yun, kasya ba yung yung 50K na yun na fund? Hindi din po Hindi kasi rin. kasi yung culture media din, tas yung mga petri dishes din. So yung petri dish ko po kasi na ginamit is yung plastic na, sterile na plastic. No, kasi hindi kakayanin ng lab namin na ma-provide yung number of petri dishes na kailangan ko. Kasi kada oras nga po ay ina-analyze ko yung kanyang microbial load. So, sobrang daming petri dishes yung kailangan ko per run. So, by the way, dito po sa paggawa ng ganitong study, kasi nga, ayun, tinitingnan nyo yung microbes niya. So, in a way, medyo biohazard din siya, di ba? May PPE ba dapat na kailangan to do yung mga ganitong study? Yung test naman po na ginawa ko is more on general analysis lang nung microbial load. Pero yun, gumagamit din po ng PPE like yung lab gown, and then may mask, and then may hair cap. No, pero unlike yung mas delikado na mga microorganism talaga na specific na. So, hindi naman po siya ganon. No? So, general lang po ito na, kumbaga, enumerate lang natin or bibilangin lang talaga natin yung concentration ng microorganism na present doon sa karne. Ay, siguro just to reiterate lang, no? Kasi kanina nabanggit mo na nag-boom yung ganitong parang na-push yung karne ng rabbit na kainin dahil nagkaroon ng COVID. So siguro just to clarify, hindi naman to nakaka-resulta ng di ba? Nung disease na katulad dun sa COVID na dahil sa pagkain daw ng mga bats. Hindi naman po. So wala naman pong known na disease pa regarding rabbit meat. Actually yun din pala yung isang parang rationale doon sa paper ko kasi si pork ay palagi siyang na-attack ng African swine fever. Tapos si chicken ay palagi naman siyang naapektuhan naman ng avian flu. So merong disease talaga na palaging palaging implicated yung mga common types of meat natin. So sa rabbit naman so far po ay wala pa naman pong nababalita as far as I know na mga ganitong sakit. So dito po sa study nyo, what are your plans moving forward with this research? So ayun, with this result po, gusto ko po sanang makipag-collaborate sa mga policy makers natin to help improve
yung meat storage guidelines here in the Philippines. Dahil nga yung 8-hour na window period na nakalagay doon sa guidelines na in-establish ng DA, no, may not be applicable to all types of meat, no, given na may study na din sa pork in the Philippine setting, chicken, and then ngayon nga po, no, yung study na to sa rabbit meat. Okay, so baka it's time to revisit yung guidelines, no, and to consider this mga previous studies as a basis, no, to improve yung ating guidelines. And I also hope to share this study po with local farmers, yung mga rabbit raisers natin, and even yung mga meat vendors to raise awareness then on proper handling and storage. And moving forward, no, I plan to continue exploring yung mga properties ng mga underutilized na food sources natin. So isa nga po dito yung rabbit meat, no, dahil hindi pa siya ganoong na-utilize. Their safety, and then expand my research to include value adding as well, like development ng mga functional foods and how their properties, no, will improve yung human health. Ayun. So, nakaka 1 hour na po pala tayo. So, mag-wrap up na po tayo. Ayun. So, what are your advice sa mga aspiring researchers? So, yan. So, research po talaga ay hindi madali, no? So, you really have to be ethical, no? So, meaning, kinakailangan mo talagang i-follow yung process. No, so kahit pa ganong kahirap yan, no, so you have to be ethical, okay, so in any way, okay, in every way, okay, so you have to be flexible as well. So merong mga protocols na kailangan mag-change, kailangan mong i-adjust, no, based on the availability of the raw materials and also yung availability ng resources sa laboratory. So you have to be flexible as well. And then also, we have to be a critical thinker, no? Kasi you have to think outside the box din, eh. Okay, as a researcher. So ang advice ko po for our aspiring researchers na magpatuloy lang, no, kahit mahirap yung journey. So yung mga challenges, kahit na financial, no, tulad ng na-experience ko, so logistical din, or even intellectual aspects, so all of these are part of the process. So ang mahalaga po ay maging persistent at huwag mawalan ng motivation, no, kasi doon natin makikita yung halaga ng trabaho natin sa science. Ayun. And last question po, ma'am. So aside dun sa pag-promote ng rabbit as a meat source sa ating diet, do you have anything else to promote? So, not to promote naman po, no, but I would like to use this platform to reach out, no, dun sa mga aspiring researchers natin, students, and sa mga kapwa ko educator for a possible collaboration for this kinds of research. And then also, no, to open yung thinking ng mga maaabot po nitong video natin, no, to the possibilities, no, of exploring rabbit meat. Ay, yung ano po, ma'am, yung Southeast Asian Journal of Agriculture and Allied Sciences. Ay, oo nga po pala. So, yun. Si Basi po, no, si Bulacan Agricultural State College ay meron pong journal, no, yung Southeast Asian Agricultural of Allied Sciences. So, pwede po kayo mag-submit doon, no? Open po iyon all year round. So, it's a peer-reviewed journal. Okay, so working po kami, no, to expand yung indexing ng aming journal. So, looking forward po, no, to more submissions so that we can improve din, no, yung quality ng journal namin. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. So, sana nag-enjoy kayo sa episode namin na to, and hopefully dadami pa yung rabbit farmers natin para makatikim din tayo ng rabbit meat. So, ayun, maraming salamat po kay Ma'am Mariel sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon.
Sa lahat ng naikinig, nanonood, maraming salamat. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.